Hello mga idol, mga katuka, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ipapakita ko naman sa inyo yung yellow-legged hats ng aking kaibigan, Boss Longlong. So ito po siya. Okay. Disclaimer muli no animals were harmed in the making of this video. Ito po yung yellow-legged hats ni Boss Longlong. Ayan po mga katuka. Napakaganda po. Nga pala mga idol, ang content ko ngayong umaga tungkol dito sa yellow-legged hats kasi hindi pa ako familiar sa ganitong bloodlines or linyada. Kaya nais ko sanang itanong po sa inyo kung ano-ano yung mga karakteristik nito kasi mas mahilig po ako sa sweater eh. Hindi ko kasi to alam kung ano yung meron sa linyada na to, yellow-legged hats. Maaari niyo po bang i-comment kung ano yung kanyang ability pagdating po sa laro? Alam niyo na, pagdating naman po sa kanyang station, kung ano yung mostly na ilalabas nito, high station ba, medium o di kaya low station. So sa mga expert po dyan, sa mga breeder po ng yellow-legged hats, pa-comment po mga idol kung ano yung meron sa nukis manok na to. Kasi baka malay natin na magkaroon ako next time ng opportunity po na makaabil ako ng materials na yellow-legged hats. At least meron po akong idea kung ano yung meron sa manok na to. Sa tingin ko naman po sa kanyang behavior, katulad ngayon, ayan po, maayos naman po, mabait na manok. Pero hindi naman natin talaga may hindi natin mapiperfect, hindi natin matutulad lahat ng mga linyada. Merong mga man-fighter, meron namang mahinahon lang. Pero ito, tignan nyo naman, napakabait na manok. Ayan, napakabait. At saka kapag ganitong mga ugali po ng ating mga alaga ay madalas po natin, alam niyo na, nahawakan kasi nga hindi sila nanunuka. Hindi katulad ng mga man-fighter talaga, paglapit mo pa lang kinakarate ka na. So ayan, palipad na pala yung eroplano. May eroplano kasi mga katuka, kaya medyo nahapunan ako sa pag-vlog. Nagantay ako na lumipad yung eroplano, pero ngayon palipad na ata. Napakaganda, may rainbow. Ayan. Ayan po. Umambon kasi dito, kaya ito may rainbow. Nagasugat pala ako dito sa ilong. Kinalmot ng anak ko. Ayan, palipad na po. Masasaksihan nyo po ngayon yung paglipad ng Cebu Pacific dito sa Surigao City Airport. Ayan. Alright, geng. So mga katuka, napakagandang view. Dito tayo mga idol. Nga pala, makalimutan ko. Ito, mayroon pala akong ipaalala sa inyo mga idol. Munti ko na makalimutan. Tag-ulan ngayon mga katuka, kaya ito, may paalalang kaibigan lang po ako sa inyo. Kapag maulan, mas madami po yung lamok. Kapag maraming lamok, pwede po yung ating mga alaga na makagat hanggang sa magkaroon sila ng malaria. Kaya ito yung ilagay nyo po sa manukan nyo. Huwag po kayong magpakawalan nito kasi ito po, Ornistat, anti-malaria, anti-infective. Yan po. So nakakatulong ito mga katuka. Kung sakasakali lang meron kayong mga alagang manok na umiikot po ng kulay berde, so ibig sabihin nakagat na po sila ng mga lamok, meron silang malaria. So ito po yung ibigay nyo po na supplement or gamot sa inyong mga manok na mayroon pong mga cases po ng malaria. Ang indikasyon naman po dito para sa paggamot or treatment ng avian malaria at leukocytosis. Ang mga hematinic factors tulad ng iron, cobalt, copper at folic acid ay tumutulong sa paggawa ng panibagong red blood cells or pulang dugo. So dosis po, maghalo ng isang pakete o 5 gramo ng Ornistat, yan, sa 1 galon po ng tubig sa loob po ng 3 araw sa unang linggo ng pagkakasakit at ibaba sa kalahating dosis sa loob ng 2 linggo. So yun po mga katuka, yun po yung function nitong Ornistat sa mga nagtatanong po. Kaya kung kayo ay mayroon pong mga manok na may malaria
walang iba, Ornistat. Subok na effective po, gawa ng Tatak Excellence. Ayun mga katuka, so yun po yung tayong kaibigan lamang po sa ating lahat na nagmamanok. Ito, umikot-ikot ako dito, tinitignan ko yung mga alaga kong manok kung mayroon bang nanamlay. Kasi yun nga po mga katuka, maulan dito sa amin hanggang ngayon. Pero maayos naman, mabuti naman, awa ng Diyos. Medyo hindi naman ganun kakuha na kalakas yung ulan, tumitila. Yan, napakaganda ng rainbow. Wait lang. Wait lang mga idol, oh. Ang ganda ng view, may rainbow. Yan, rainbow. Wow. Yan pala, dito lang muna tayo saglit. Ang gandang talisain to. Yan. Next nating vlog mga katuka, itong talisain naman ito. Papakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo kung ano yung meron dito sa talisain na to. Ay buslonglong din po ito mga idol. So next nating vlog, i-update ko po kayo dito pag hindi pa to nakuha. Kasi schedule sana to ngayon, Sabado. Kukunin na sana ng aking buslonglong, kaso lang medyo na-busy pa siya. Siguro bukas, Linggo, kukunin to ng kanyang kapatid dito, yung mga manok na nandito. Kaya yun, binvlog ko sa inyo, pinakita ko sa inyo yung kanyang yellow legged ducks. Kasi yun po yung isa sa mga kino-comment at tinatanong po sa akin ng mga viewer po natin, mga subscribers. Tinatanong nila kung ano yung manok na yun, yung isang manok na yun, yung yellow legged ducks. Kaya yun mga katuka, napikita ko na sa inyo. Ito po, ang lalaki na ng aking mga baby stag na, malapit ang baby stag. 3 months old na mga katuka. Ipi-pre-range ko po ito. Ayan, ipi-pre-range ko po ito pag nakuha na yung mga manok dito ni Buslonglong. Ito ito. Kahit lagyan ko lang ito ng personalized swing band. Tapos pre-range natin sila para mas maganda yung kanilang paglaki. At kumbaga natural yung kanyang growth factor. Mas maganda sa manok mga idol kung meron lang talaga tayong maayos na area, safe na area, malawak. I-pre-range po natin yung mga kakirel natin or mga baby pullets, baby stag, para pagdating po nila ng stag season ako, napakaganda po ng kanilang mga tubo, ang kanilang mga buto, maayos po yung pagkahubog, hindi sila piki, hindi sakang, saka matitibay talaga sila katuka, hindi lang sa panahon, kung hindi sa kanilang mga katawan. Ayan po. 5 key sweaters po pala ito mga katuka. 5 key sweaters. Ito yung na-vlog ko sa inyo last day ata, kahapon ba yun? So 5 itong mga kapatid, 4 yung lalaki, 1 lang yung babae. Ayan po. Ito yung mga linyada na hindi talaga nagdaan ng sakit. So pwede tayong gumamit or kumuha ng mga materyales dito soon. Pwedeng gawing brood stag. Yan mga idol, no? Nakita niyo po yung ating mga alaga dito. Yung iba po nandun, ganun pa rin mga katuka. Malusog naman sila, awa ng Diyos. Maayos naman po yung kanilang paglaki. So naipakita ko na sa inyo yung ilan sa mga manok natin. Bukas po ay yung talisain naman na yun. Itatanong ko pa kay Boss Longlong kung ano yung meron sa talisain na ito, o ano yung linyada na meron sa kanya. Kaya please sundan nyo lang po yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please do subscribe for more videos mga katuka. Salamat po sa mga magsishare ng aking mga videos at thank you po. Ito naman, mag-shoutout lang po ako ng ilan sa ating mga subscribers. Shoutout po kay Hermes Cantos, kay Samuel Alquiza ng Paris, France, kay Muskilab GF, at kay Abdul Malik Jangka TV Vlog. Yan, shoutout po sa inyo. Sa mga hindi nagpapa-shoutout po, mag-comment lamang po kayo sa mga gusto magpa-shoutout. Next nating episode, shoutout natin. So yun mga katuka, no? Thank you po sa inyong walang sawang suporta at patuloy po na panonood ng aking mga vlog. Kahit hindi naman ganun ka ganda, ulit-ulit lang. Pasensya na kayo mga katuka. Ito lang muna sa ngayon, at least
buhay yung aking YouTube channel. Kahit paano meron tayong i-upload, kahit paano umuusad naman kahit mahina. Abangan nyo lang po, baka sakaling magbalik tayo sa content natin na kuan yung kwentong backyard. Bumubuelo lang po tayo mga katuka dahil sa ngayon ay medyo kulang pa talaga sa oras. Pero bubuelo tayo mga idol, no? Abangan nyo lang. Ayan po, nga pala, ay announce ko lang mga katuka, yung aking Facebook account na ginagamit dahil dalawa na. Yung isa, Katuka Backyard, at yung luma kong Facebook account na Milpi Katuka, ginamit ko na po ulit. So, nag-function na po ulit mga idol. Kasi, nagpapasalamat tayo kay Meta na binalik niya po yung earnings, yung mga tools, subscription, bonuses, ads on reels. So, mga ganun mga katuka. Kaya salamat kay Meta. At kahit meron pang growth at risk or hindi pa masyadong madadagdagan yung followers, pero ayos lang. Ang mahalaga nandun yung yung monetization tools. So thank you po sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nag-follow, kayo na po yung bahala mag-follow. Katuka Backyard at Milpi Katuka, akin po yon, original po ako may-ari nun. So hanggang dito na lamang mga katuka idol. Ganun pa rin po, lagi kong sinasabi, ang sabong ay sports lang, huwag tayong magpakalulong sa sugal. God bless, sana'y masaya ka lang. Ingat!